Kung meron ka dyang isang lata ng condense at 2 piraso ng itlog, ganito naman yung gawin mo. Bitakin lamang natin itong itlog dito sa isang lalagyan at large size nga pala ang itlog na gagamitin ko dito. At pagkatapos nga mga mare, batihin na nga natin to gamit ang whisk at kung wala naman kayong whisk, pwede na nga din ang tinidor. At naglagay na nga rin pala ako dito ng konting vanilla mga mare para nga pampatanggal ng lansa niya. Nakalimutan ko na nga rin mga mare na i-play yung video nung naglagay ako noon kaya hindi ko na nga naipakita dito. At kung sa palagay nyo naman nga mga mare ay nabati nyo na nga ng maayos yung itlog, sunod naman natin gawin na ilagay na nga natin itong isang buong latang condense. At i-mix nga lang natin ito ng maigi mga mare para mas maganda nga yung kalalabasan ng gagawin natin. At itong recipe nga na mga mare ay napanood ko nga lang din sa isang vlogger at isa pa mga mare ay wala nga 100 yung nagastos ko dito. At habang minimix ko nga ito mga mare, naaamoy ko nga dito yung amoy ng vanilla na nilagay ko at saka nga din yung condense na ginamit ko. Amoy pa nga lang netong ginagawa ko mga mare ay nakakatakam na at mukhang masarap na, much more pa kaya kapag naluto ko na. And fast forward na nga mga mare at nung sa palagay ko nga ay napag-mix ko na ng maayos yung itlog at saka condense, sunod ko namang ginawa ay sinalin ko na nga ito sa melyanera na meron ngang caramelized na asukal. Kaunti nga lang pala yung caramelized sugar na nilagay ko sa isang lyanera mga mare dahil kaunti nga lang yung ginawa ko dahil dito ko na nga yan tinunaw sa lyanera na ginamit ko at nilagyan ko na nga rin yan ng tubig para hindi masyadong matamis. At pag isasalid na nga pala natin ito dito sa melyanera mga mare, kailangan nga nating salain para maiwasan nga natin yung mayroong buo-buo tayong makakain kapag naluto na nga ito. At bali 4 na lyanera nga pala yung ginawa ko dyan at bali hindi nga yan ganun puno dahil kalahati nga lang yung inilagay ko dyan. At habang pinagmimix ko nga yung itlog at condense kanina mga mare, nagpakulo na nga ako ng tubig dito sa may kaserola para isasalang na nga lang itong ginawa ko. At kung wala nga din kayong mga foil mga mare, hindi nga yun problema dahil pwede naman tayong gumamit ng tela para ilagay sa pinakatakip at para maiwasan nga yung mapatakan ng tubig yung ilulutuin natin. At niluto ko nga lang ito sa loob ng 45 minutes mga mare and after 45 minutes nga, eto na at luto na nga rin itong ginawa ko. At kapag ganito ngang malamig na ito mga mare, ay pwede na natin itong i-unmold dito sa melyanera at pwede naman po tayong gumamit dito ng toothpick at kung wala naman toothpick, kahit anong manipis na bagay para lang maitanggal natin siya sa gilid para maging perfect yung kalalabasan niya kapag nilagay natin siya dito sa may plato. At ito na nga yung pinakagusto ko mga mare, ang tikiman time sa may niluto ko. At sa unang pagsubo ko pa nga lang dyan mga mare, nagulat nga ako at hindi ko nga din pinahalata dahil napaka-smooth nga niya sa bibig at napakasarap. O siya mga mare, magluto na nga rin kayo ng ganitong klaseng dessert at pag nasarapan nga kayo, balikan nyo nga ang video na ito para i-comment nyo kung ilan ang i-rate nyo sa 1 to 10 yung ganito kasarap na recipe. At yun lang, maraming salamat. God bless!